May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, imulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa ating pong mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, patuloy nyo kaming samahan sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng ni Propeta Isaiah. Kabanata Siyam. Ang Mesaya ay ipinahayag. Wala ng kalungkutan para sa mga nagdurusa. Noong nakaraan, ibinaba niya ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa hinaharap, pupurihin niya ang Galilee ng mga bansa sa daan ng dagat sa kabila ng ilog Jordan. Ang mga Hebreyong Israelita na naglalakad sa dilim ay makakakita ng malaking liwanag. Para sa mga naninirahan sa lupain na matinding dilim, sumikat ang liwanag. Pinalawak mo ang bansa at dinagdagan ang kanilang kasiyahan. Nagagalak ang mga tao sa iyo tulad sa panahon ng pag-aani na kagalakan. Tulad ng kaligayahan ng mga mandirigma kapag hinahati ang mga samsam. Sapagkat tulad ng araw ng pagkatalo ng Midian, binasag mo ang nagpapabigat sa kanila na pang-aalipin, ang pamatok sa kanilang mga balikat at ang pamalo ng kanilang mang-aapi. Ang mga bota ng bawat mandirigma sa labang at ang bawat tinagtad ng dugo na kasuotan ay susunugin bilang panggatong sa apoy. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang batang lalaki, sa atin ay ibibigay ang isang Mesaya, at ang kaayusan at katwiran ay mapapaloob sa kanyang pagkahari. At siya ay tatawaging ang salita, ang Emmanuel, ang makapangyarihang hari ng mga hari at dakilang alahayam. Sa kataasan ng kanyang pagkahari, ang kapayapaan ay walang katapusan. Maghahari siya sa trono ni David at sa kanyang makalangit na kaharian. Itatatag at pupunuan ito ng katwiran at katarungan mula sa panahong iyon at magpakailanman. Ang sigasig ni Yahweh na alahayam, ito ay pagtatagumpayan. Kinalit si Yahweh ng mga Israelita. Nagpadala si Yahweh ng mensahe laban sa mga inapo ni Jacob. Darating ito sa mga Israelita. Lahat ng mga Israelita, ito ay mababalitaan. Si Ephraim at sa mga taga-Samaria naninirahan, na nagsasabing ng may kayabangan at kapalaluan. Ang mga pader ay naguho, ngunit gamit ang mga pinanday na bato ay muli naming itatayo. Pinutol ang mga igos na puno, ngunit papalitan namin ang mga ito ng mga sedro. Ngunit pinatibay ni Yahweh ang mga kaaway ni Rezin laban sa kanila.
at ang kanilang mga kaaway ay pinasigla. Mula sa silangan, ang mga Arameo, at mula sa kanluran, ang mga Filisteo na sumira sa sambahayan ni Efraim. Ngunit sa lahat ng ito, galit niya ay hindi pa rin nagbago. Ang kanyang kamay ay patuloy na nakataas dito. Ngunit ang sambahayan ni Efraim ay hindi pa rin bumalik sa kanya, ni hindi nila hinanap ang alhayam na si Yahweh. Kaya't ipapuputol ni Yahweh ang ulo at buntot mula sa sambahayan ni Efraim. Parehong kamay at mga daliri ng palma sa isang araw. Ang mga nakatatanda at mga dignitaryo ay ang ulo. Ang mga propetang nagtuturo ng kasinungalingan ay ang buntot. Ang mga gumagabay sa mga tao na ito, sa kanila ay magliligaw, at ang mga ginagabayan ay mapapariwara. Kaya't sa mga kabataang lalaki ay hindi malulugod si Yahweh, ni kaaawaan ang mga balo at ulila, sapagkat ang lahat ay hindi matuwid at masasama. Bawat bibig ay kabuktutan ang sinasalita. Dahil dito, hindi pa rin nagbago ang galit niya. Ang kanyang kamay ay patuloy na nakataas sa kanila. Tiyak na ang kasamaan ay tulad ng apoy na nagliliyab. Tinutupok ang mga tinik at dawag. Sinisigaan ang mga puno sa gubat. Kaya't mula dito, isang haligi ng usok ang umaakyat. Sa galit ni Yahweh na alahayam, masusunog ang lupain at ang mga tao'y magiging panggatong sa apoy. Awa sa isa't isa ay hindi nila ibibigay. Sa kanan, sila ay kakain ngunit gutom pa rin. Sa kaliwa, sila ay kakain ngunit hindi mabubusog. Ang bawat isa ay kakain sa laman ng kanilang mga supling. Si Manase ay kakain kay Efraim, at si Efraim kay Manase. Magkasama silang lalaban sa sambahayan ni David. Ngunit sa kabila ng mga problema sa mga Israelita, hindi pa rin manghuhupa ang galit niya, at ang kanyang kamay ay patuloy na nakataas sa kanila. Yada. 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 Hindi ko nakuha yung huli. May mga komento ba kayo mga kapatid tungkol dito sa Kabanata Siyam? Yung sa verse 2, ang mga Hebreyong Israelita na naglalakad sa dilim ay makakakita ng dakilang liwanag. Dakila. Ipa, ano na lang sis. Hindi malaki. Hindi malaki. Dakila. Dakilang liwanag. Oo. Uh-huh. So dito, hindi pa dumadating ang Messiah, dinidescribe na kung ano ang kanyang, ano to, ang pagkakakilanlan, yung reputasyon. So sa tribe of Judea na to, no?
Sumikat ang liwanag sa ano eh. Sinabi niya yung Bethlehem, Oo. Galilee. Di Oo. ba? Ang Galilee pinakamaliit na ano yan, bayan yan. Eh. Mm. Parang ibinaba niya, parang hinambol niya ang Zebulun at ang Naphtali. Dati yan mga ano. Oo, Tapos, ang kasi yun ang mga Galilee ang malalaking tataas. bayan. Oo. Sa daan ng dagat. Pinalawak mo ang bansa. So, nagkaroon sila ng ano, naging prosperous, ano? Dito pa lang Tapos, tingnan mo yung ano, yung kababaang loob ng Mesaya. Bakit sa doon siya pinili niya na doon siya ipanganak saan sa verse? maliit na bayan at siya ay ipanganak sa isang hamak na karpentero. So, makikita talaga dito na hindi ginamit ng Mesaya ang kanyang pagiging alahayam Alam. na nakakaalam ng lahat, kundi siya ay nagpakababa bilang tao. Hindi kilala, no? Oo, Hindi hindi sikat kilala. na pamilya. Mm-mm. Sa verse 16 mo, sapagkat sa atin ay ipanganak ang isang batang lalaki, sa atin ay bibigay ang isang Mesaya, at ang Ano kasi, kaayusan at katuwiran ay mapapaloob sa kanyang pagkahari. So, dito alam na kung ano ang katayuan o reputasyon ng Mesaya, na siya ay tatawaging ang salita o the word, yung Emmanuel, yung pagiging ano niya, yung mananahan sa atin, ang makapangyarihang hari ng mga hari at ang dakilang alahayam. Ipinahayag na siya ito, ang Mesaya. Ayan, sa kataas-taasan ng kanyang pagkahari, ang kapayapaan ay walang katapusan. Maghahari siya sa trono ni David at sa kanyang makalangit na kaharian. Itatatag at pupunuan ito ng katwiran at katarungan mula sa panahong iyon at magpakailanman. Ang sagisag ni Yahawa na alahayam, ito ay pagtatagumpayan. Sigasig. Oo. Oo. This, So dito so, bakit kaya ginalit si Yahawa ng mga Israelita? mayabang daw eh. Nagsasabi ng may kayabangan sa verse 9, kapalaluan. Ang mga pader ay naguho, ngunit gamit ang mga pinanday na bato ay muli naming itatayo. Sabi ng mga Israelita, ni Ephraim, pinutol ang mga igos na puno, ngunit papalitan namin ang mga ito ng mga sedro. So, Oh, nagyayabang yun ang nga, mga ano. naging palalo ang mga Israelita. Ang sambahayan ni Ephraim. Siguro itong ano, mga Israelita, ano to, mga ano, sambahayan ni Ephraim Ephraim ang tinutukoy dito, sis. o lahat? Kasi Ayan, itong si Rezi, sa no? verse Verse 11, 11. tingnan mo. Oh, si Ngunit Rezin eh, pinatibay no? ni Yahawa ang mga kaaway ni Resen laban sa kanila, at ang kanilang mga kaaway ay pinasigla mula sa silangan ng mga Arameo at mula sa kanluran ang mga Pilisteo na sumira sa sambahayan ni Ephraim. Oo. So, ito yung mga naging kaaway ni Ephraim ng sambahayan ni Ephraim. Diba yung mga Aramean sa Palestine? Oo. Kaya lang kasi English, yung verse 9 and verse 8 kasi na Israelita, Israelita rin. So, hindi natin babaguhin.
O sambahayan Sa ni verse Efraim? 9, lahat ng mga Israelita, ito ay mababalitaan sa Ephraim at sa mga taga-Samaria Okay. naninirahan na nagsasabi ng may kayabangan at kapalaluan. Okay, So, okay. lahat ito, ang tinutukoy na Lahat dito, kasama lahat, talaga yung oo, kasama ano, ang sambahayan ni David at sambahayan ni Ephraim. no, hindi pa rin nagbago ang galit niya. Oo. Pero verse 13, ngunit ang sambahayan ni Efraim ay hindi pa rin bumalik sa kanya, ni Hmm. hindi nila hinanap ang alaham na si Yahweh. Yung 14, kaya't ipapuputol ni Yahweh ang ulo at buntot mula sa sambayan ni Ephraim. Parehong Oo, kamay at mga daliri ng palma sa isang araw. Ang mga nakakatanda kamay. at mga dignitaryo ay ang ulo. Ang mga propetang nagtuturo ng kasinungalingan ay ang buntot. So So ito ito yung yung sagot puputulin sa niya, oo. ito yung sagot sa Genesis 3 verse 15. Oo, oo, Sino yung ulo at sino ang buntot? oo. Oo. Ang mga nakatatanda at mga dignitaryo o si government o O mga ruler government ang ang ulo. ulo. Ang mga Ang propeta ang buntot ay nagtuturo mga kasi propeta. pastor, ministro, Oo, yung mga papa, nagtuturo ng bishop, kasinungalingan. oo. Mga false prophets, mga bishop. Mm. So sa isang araw lang, ibig sabihin sabay nilang puputulin Hmm. mula sa sambahayan ni Ephraim. Ibig sabihin, nasaan ba yung sambahayan ni Ephraim? Di ba nasa Ophir? So Oo. sabay niya na pababagsakin dito sa Ophir ang Hmm. government at ang mga kulto, mga simbahan. Parehong kamay at mga daliri ng palma. No? Hmm. No, ang mga verse 16, ang mga gumagabay sa mga tao na ito, sa kanila ay magliligaw at ang mga ginagabayan ay mapapariwara. Oo, yung mga false prophet Oo. na gumagabay sa mga sa mga tao. Oo. Kaya pala dito sa 17, kaya't sa mga kabataang lalaki ay hindi malulugod si Yahawa, ni kaaawaan ang mga balo at ulila, sapagkat ang lahat ay hindi matuwid at masasama. Bawat bibig ay kabuktutan ang sinasalita. Dahil dito, hindi pa rin nagbago ang galit niya. Ang kanyang kamay ay patuloy na nakataas sa kanila. Hanggang ngayon ba, galit pa rin ang alahayam sa atin? Oo, tingnan mo naman kung ano nang nangyayari Oo sa nga, atin. no? Nililiglig Kahit pa mga rin tayo. balo, Ang dami pati ng ang mga 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 kabataang lalaki. calamities ang nangyayari. Tapos mga kabataan lalaki natin, mga napupunta sa mga bisyo, no? Hmm. Yung iba naman nagiging, alanganin, no? Kaya nga. Mama's boy, nagiging malalamya. Verse 18, So, tiyak na ang nasa paglilinis pa rin talaga ang alahayam. tiyak na ang kasamaan ay tulad ng apoy na nagliliyab. Tinutupok ang mga tinik at dawag. Sinisigaan ang mga puno sa gubat. Kaya't mula dito, isang haligi ng usok ang umaakyat. So, nagkakaingin siya, no? Hmm. Mga tuyong sa galit ni Yahawa na alahayam, masusunog ang lupain at ang mga tao ay magiging panggatong sa apoy. Awa sa isa't isa ay hindi nila ibibigay. Ano kaya yun? Sa verse 20, sa kanan sila ay kakain, ngunit gutom pa rin. Sa kaliwa sila ay kakain, ngunit hindi mabubusog. Ang bawat isa ay kakain sa laman ng kanilang mga supling. Paano kaya to? Grabe yun, no? Paano yan Nangyari na yan sa nakaraan. Oo, Nawa, pero sa atin ngayon, hindi yan mangyari sa atin.
Ito actually nangyayari ito sis about isa kakain sa laman ng kanilang mga supling. Yung mga bata na Hmm. na pinagpapalimos, yung iba ibinebenta through online, yung mga Hmm. ginagawang sex Prostitute. slave, di ba? Oo. Prostitute. Tapos yung ah, kahit anong kayod, hindi tayo nabubusog kasi yung ating pinaghihirapan isang kahit isang tuka. Tayo lang Hmm. merong ganung no? Ah, may kasabihan na gano'n, isang kahig, isang tuka. Kaya nga parang hanggang ngayon makikita mo pa rin talaga ang kaparusahan dito sa bansa natin. Kung 21, medyo paki-explain. Si Manase ay kakain kay Ephraim at si Ephraim kay Manase. Magkasama silang lalaban sa sambahayan ni David. Ngunit sa kabila ng mga problema sa mga Israelita, hindi pa rin maghuhupa ang galit niya at ang kanyang kamay ay patuloy na nakataas sa kanila. Ito yung nangyari nung nakaraan, di ba? Dahil nilusob ng sambayan ni Ephraim ang sambayan ni David. Pero sa panahon natin ngayon, paano mo yan ma-apply? Sino si Manase at si Ephraim sa panahon natin? Ito yata sis ang Di ba? ang two witnesses. 'Di ba si Manase ay nasa Isa sa nasa ano ba siya? China? pero kakalabanin nila ang sambayan ni David. O kaya nga, Sambayan ni David ay nasa West? hmm, Okay. Yun yung tayo ng New York. hmm. So ito yung paglalaban ng mga bansa. So magkapit-bahay si Ephraim at si Oo. Manase. Tapos kinakalaban nila ngayon yung bansang itinatag ng sambayan ni David, Hmm. ng mga tribe of Judah, no? Oo. Mga kapatid, meron kayong ibang reaction or comment? Huwag kayong masyadong maniniwala sa amin kasi baka mali yung aming pagtatalakay dito. Nandyan kayo para kami ay hindi suportahan lamang, kundi para Hmm. ituwid o magkomento or ganon. At saka So, ang kumbaga habang binabasa natin ito, ina-analyze lang natin, ngunit mayroon pa rin tayong kanya-kanyang application sa buhay natin. no. Na walang sino man ang pwedeng magsabi, oy tama ka, ako mali. Kasi may kanya-kanya tayong application nito sa sarili natin. So ina-analyze lang natin ito dito sa ating pagtatalakay. Pero tandaan natin Siguro, na ang salita ay laging bago araw-araw. siguro sis, nagkukulang tayo sa sa historical. Hmm. Hindi kasi may hirap kasing explain. Isasabi mo pa kasi nasa video na naman sa Hero yung historical mga Oo. kaganapan. So Hmm. ito for application sa present day ay maaaring maganap sa Oo. future. So ngayon, kung gusto niyo ng mas malalim na yung historical, siguro balikan niyo na lang yung mga video ng Yes, mensahero. balikan ang video ng Kasi mensahero. na lahat natin nalaman na natin kung anong nangyayari ng nakaraan eh. Saka Hmm. dito sa Torah, ang ginagawa namin yung pwedeng paano natin apply sa present day. Oo. Kasi hindi na tayo masyadong nag-dwell sa historical kasi ah nailahad na ng mensahero yon. Oo. At saka Naipaliwanag na sa lahat ng atin ng mensahero yan. Yung at saka historical. lahat naman tayo ay dapat din nag-aaral sa ating mga sarili. Yung aming nilalahad dito ay sarili naming interpretation. Pero pag sinabi ng mensahero, sasabihin namin, ito ang sabi ng mensahero sa anong ito. Oo. Na yung hindi niya nasabi niya sa mga revisionist na hindi niya sinabi in public. Yun ay sasabihin namin, i-quote namin, ito ang sabi ng mensahero. Pero itong yung talakayan na to,
nasa iyo. You're free to have your own opinion or interpretation. Hmm. Sa amin ay gabay. Kasi talakayan nga, di ba? Hindi naman to ebook na para babasahin lang namin, kundi tatalakayan din namin. Kasi talakayan nga. Base sa aming titulo na nakalagay sa ating channel. Talakayan ng Tora at Tipan. Okay, At so at kung mayroon man silang mga gustong talakayin sa sarili nilang pagkaunawa, pwede naman sa grupo nila na talakayin nila kung anong nilalaman nito. Ito ay atin lang analyzation. Pag-a-analyze lang natin kung ito bang mga nakasulat dito ay naganap na, kasalukuyang nagaganap o magaganap pa lang. Pero ang lagi nating tatandaan yung sinabi ng mensahero na na kino-quote niya palagi si Haring Solomon doon sa Ecclesiastes 1:9. What has been will be again. What has been done will be done again. Nothing new under the sun. So maaaring ito ang mga nakasulat dito ay naganap na noon, ngunit nagaganap ulit sa ngayon. Nasa sa atin na lang pangunawa kung ito ba ay masasabi natin nagaganap na ngayon o magaganap pa lang. So nasa sa inyo na po kasi may mga kanya-kanya naman tayong pagkaunawa o kahit naman sa sarili natin, ito ay espiritual na kaunawaan. Maaaring ang kaganapan noon ay pwede nating ihalintulad sa mga nagaganap sa buhay natin ngayon. 'Di ba? ngayon, kung may diwa na ibinigay sa kanila na naiiba Yes. sa, Pwede nireview naman sa nilang atin, pwede na lang i-share. i-comment. Oo, pwede I-comment na na lang sa i-comment. comment section kung ano ang kanilang natutunan sa atin o mayroon din silang gustong i-share na pwede rin nating matutunan. Kasi ito Oo. ay individual na application, yung pagtalakay natin dito. So, tuwing kung gusto nila mag-discuss in their own, pagkatapos ni Sis Maria magbasa, pwede nilang i-mute Oo, pwedeng natin para i-fast fresh forward. interpretation, Kung no? ayaw nyo Fresh na interpretation. mapakinggan yung aming pagtalakay, i-fast forward nyo and then move on kayo sa next chapter. 'Di ba? Kaya inuuna namin yung pagbabasa ng buong chapter, saka kami magtatalakay para kung ayaw niyong mapakinggan ang talakayan namin, i-fast forward nyo na lang. At move kayo doon sa next chapter para magkaroon din kayo ng sarili ninyong application. So, siguro move on tayo sa Kabanata Okay. 10. So, Kabanata 10. Okay po, Kabanata 10. Kawawa kayo, mga gumagawa ng hindi makatarungang batas, mapang-aping mga kautusan na inyong inilalabas, upang agawan ang mga mahihirap ng kanilang mga karapatan, at sa mga inaapi ay pigilin ang katarungan. Binibiktima ang mga byuda, at ang mga ulila ay ninanakawan. Sa araw ng paghatol, ano ang gagawin ninyo kapag dumating mula sa malayo ang kapahamakan? Kanino kayo tatakbo para sa tulong? Saan ninyo iiwan ang inyong mga yaman? Walang matitira kundi ang manlumo sa gitna ng mga bihag o malugmok sa gitna ng mga pinatay. Gayunpaman, sa lahat ng ito, hindi pa rin napawi ang kanyang galit, at ang kanyang kamay ay nakataas pa rin. Paghatol sa Assyria. Sinabi ni Yahweh, ang Ama, kawawa kayo, mga taga-Assyria, ang pamalo ng aking galit. Sa kanilang mga kamay ang pamukpok ng aking puot. Isusugo ko siya laban sa isang paganong bansa. Ipapadala ko siya laban sa mga taong gumalit sa akin, upang magnakaw at agawin ang mga ari-arian. At tulad ng putik sa mga kalsada, sila ay tapakan. Ngunit hindi ito ang kanyang layunin. Hindi ito ang nasa kanyang isipan. Ang kanyang layunin ay sirain.
ang masasamang bansa, sila ay tapusin. Hindi ba't ang aking mga pinuno ay mga hari? Sabi niya, hindi ba tulad ng Carchemish ang Kalno? Hindi ba tulad ng Arpad ang Hamas? At tulad ng Damascus ang Samaria? Nang ang aking kamay ay dumaan sa mga kaharian ng Diyos, ng mga Diyos, na ang mga idolo nila ay nahigitan pa ang mga nasa Jerusalem at Samaria. Hindi ko ba gagawin sa Jerusalem at wilisin ang kanyang mga idolo tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa kanyang mga idolo? Kapag natapos na ni Yahweh ang lahat ng kanyang gawain laban sa bundok ng Sayon o Samaria at Jerusalem, sasabihin niya, paparusahan ko ang hari ng Assyria para sa matinding kayabangan ng kanyang puso at ang palalo niyang mga mata. Sapagkat sinasabi ng hari ng Assyria, ginawa ko ito sa aking sariling lakas at karunungan. Inalis ko ang mga bansang hangganan. Ninakaw ko ang kanilang mga yaman, tulad ng isang makapangyarihan. Pinatumba ko ang kanilang mga kaharian, tulad ng isang inaabot ang pugad. Ganon ang aking kamay ay umabot sa mga yaman ng mga bansa. Tulad ng mga tao na mga iniwang itlog ay kinuha. Ganon ko nasakop ang lahat ng mga bansa. Ni isa man ay walang nagtaas ng pakpak o nagbukas ng bibig upang lumuha. Ang palakol ba ay mag-aangat ng sarili laban sa taong humahawak nito o ang lagari ay magmamagaling laban sa gumagamit nito, na parang ang pamalo ang magpupukpok sa taong nagtaas dito, o ang patpat ay iwawasiwas ang hindi kahoy na humahawak dito. Kaya't si Yahweh na alahayam ng mga Israelita ay nagpapahinang sakit sa mga matibay na mandirigma ng hari ng Assyria. Sa ilalim ng kanilang karangyaan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan. Ang liwanag ng mga Israelita ay magliliyab, isang apoy ang kanilang banal na isa. Sa isang araw, susunugin at wawasakin ang mga taga-Assyria. Ang karangyaan ng kanilang mga kagubatan at mabungang mga bukirin ay ganap na sisirain tulad ng isang may sakit na nauupos. At ang natirang mga puno sa kanilang kagubatan ay uunti na ang isang bata ay maiguguhit ang mga ito. Pinoprotektahan ni Yahweh ang mga Israelita. Sa araw na iyon, ang nalalabi na mga Israelita, ang mga nakaligtas mula sa lahi ni Jacob, ay babalik at magtitiwala kay Yahweh, ang banal na makapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Ang mga nalabi ni Jacob o Israel ay babalik sa makapangyarihang alahayam. Bagaman ang inyong bayan, ang mga Israelita, ay tulad ng buhangin sa tabi ng dagat, ang makababalik lamang ay iilan. Ipinag-utos na ang pagkawasak, lubos at makatarungan. Si Yahweh na alahayam ng mga Israelita ay magpapatupad ng pagkawasak ng lubos sa buong lupain na ipinag-utos. Kaya't ganito ang sabi ni Yahweh ang inyong alahayam
o aking mga tao na naninirahan sa Sayon, huwag matakot sa mga Assyrian, na kayo ay binubugbog ng pamalo at itinataas ang patpat laban sa inyo tulad ng ginawa ng Egypt. Malapit nang matapos ang galit ko sa inyo at ang aking puot ay ibabaling ko sa mga taga-Assyria. Si Yahweh, ang inyong alahayam, ay maglalatigo sa kanila tulad ng ginawa niya sa bato ni Oreb nang puksain ang Midian. Itataas niya ang kanyang tungkod sa ibabaw ng mga tubig tulad ng ginawa niya sa Egypt. Sa araw na iyon, ang pasanin mula sa inyong mga balikat ay aalisin. Ang kanilang pamatok mula sa inyong leeg ay tatanggalin. Ang mga bigat na nagpapapayat sa inyo at mga payat ay aalisan ng pasanin. Pumasok sila sa Eyat, dumaan sila sa Migron, nag-imbak ng mga panustos sa Mikmash. Dumaan sila sa tawiran at nagsabi, magkakampo tayo, magdamag sa Geba. Nanginig ang Rama, tumakas ang Gibeya ni Saul. Tumangis anak na Galim, makinig Laisha, kawawang Anathot. Tumatakas ang Madmena, ang mga tao ng Gebim ay nagtatago. Sa araw na iyon, hihinto sila sa Nob. Itataas nila ang kanilang kamao sa bundok ng mga anak ni Sayon, sa burol ng Jerusalem. Masdan, si Yahweh ang inyong alahayam ay puputulin ng napakalakas ang mga sanga. Bubunutin niya ang mga malalaking puno. Ang mga matataas na puno ay ibabagsak. Pupukpukin niya ang mga kagubatan gamit ang palakol. Babagsak ang Lebanon sa harap ng isang makapangyarihan. Yada. 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 So, isa pa rin ang Okay. dito, ang ibig sabihin ng ating binasa dito sa Kabanata 10. Ito ay tungkol pa rin sa mga kaparusahan para sa mga Israelita dahil sa kanilang kapalaluan. So, halos ang dinidescribe dito ay kung paano niya parurusahan ang mga Israelita. Ito yung mga mambabatas to eh. Unahin mo yung verse 1, no? Kawawa kayo mga gumagawa ng hindi makatarungang batas, mapang-aping mga kautusan na inyong inilalabas. Sa paano natin ngayon, ba? Usually, yung mga batas na inaano nila, pabor sa mga oligarko. Oo. Oo, Upang silang agawan gumagawa ang ng mga, batas, sila din ang sumisira nito. at Kaya sila na, ang ano, kaya nauso na tutulan. ngayon ang bendalo eh. Mm. So, Sikat siya ngayon, si parang ang Bendalo. nangyayari, lawless na tayo. O medyo, although mga nakakurbata at saka mga barong Tagalog, pero lawless pa rin. Lawless Upang na tayo. agawan ng mga mahihirap ng kanilang mga karapatan. At sa mga inaapi ay pigilin ang katarungan. Ano ba nangyayari ngayon? Ang inaano sa batas Ang mga ay yung duda at mga mga ulila ay ninanakawan. Kumakalaban sa mga namumuno. Yun ang bibigyan ng kaso. Sa araw ng paghahatol, ano ang gagawin ninyo? Kapag dumating mula sa malayo ang kapahamakan, kanino kayo tatakbo para sa tulong? Wala nang nababayaran din ng mga sigado, di ba? Sana nga tayong Saan matakbuhan eh.
Oo, saan ninyo iiwan ang inyong mga Hawak yaman? nila ang lahat ng kapangyarihan. Oo. Senado na nga lang humahawak ng ano eh. 'Di ba? Unang Senado na walang basbas ang Malacanang. Kaya ano nangyari nga pala dun sa nahack daw ang ano ng website? Ano nakalagay dun? Hindi ko napanood yung ganyang ano, pero yun nga dahil ano, hinati na nila ang Senate. Mm. So, Hindi, parang ano eh, mga hindi, hindi, bahagya ko lang nakita na mm, nakasubaybay ang mga Pilipino, parang gano'n eh. Pero oo, anyway, lalabas din 'yan sa online. Hindi nila ilalabas sa mainstream eh. oo. Okay. May mga comments nga na nagsasuggest na ano na lang, magkaroon na lang ng ibang opisina ang Senate of the Philippines at iwanan na lang sa Senate of Malacanang yung Senate na Ah, building. Tapos yung mga empleyado, Oo. ganun din. Kasi Kung damay yung mga empleyado, 'di ba? hindi Kagaya makapasok. nilockdown nila para hindi makapasok yung mga resource person. So, Oo. yun ang ano, talagang magulo na. So, apektado Mm, na yung mga empleyado, mga simpleng empleyado. Kawawa naman na mm. hindi na sila makapasok. So, ang maganda kung talagang hindi na nila mabibigyan ng ano yan, ayaw sumuko yung kabila, edi maghati na lang sila, ibahin na nila opisina nila. Hindi na mababawi kasi yung yung mga baleta, no? Hmm. Kaya patuloy lang, sabi. Verse 4, walang matitira kundi ang manlumo sa gitna ng mga bihag o malugmok sa gitna ng mga pinatay. Gayunpaman sa lahat ng ito, hindi pa rin napawi ang kanyang galit at ang kanyang kamay ay nakataas pa rin. So hanggang ngayon, pinarurusahan pa rin tayo, Oo. no? Kaya nakataas pa rin sa atin ang kamay ng alahayam. Ito naman paghatol sa Assyria. Alalahan natin ang Assyria ay ang sandata ng alahayam. Ginamit niya ang Assyrian, ang bansa ng Assyria upang parusahan ang mga Israelita. Pero dahil nagmalabis, kaya hinatulan din sila ng alahayam. Natalo ng Babylon to, di ba? Sinabi ni Yahweh ang Ama, kawawa kayo mga taga-Assyria, ang pamalo ng aking galit. Kasi yun ang kanyang pamalo eh. Sa kanilang mga kamay, ang pamukpok ng aking puot. So, matagal-tagal siguro ginamit ng alahayam mga Assyria para sa mga masasamang bansa, no? Uh, Verse 6, isusugo ko siya laban sa isang paganong bansa. Ipapadala ko siya laban sa mga taong gumalit sa akin upang magnakaw at agawin ang mga ari-arian. At tulad ng putik sa mga kalsada, sila ay tapakan. So, ginamit niya ang Assyria. Ngunit hindi ito ang kanyang layunin. Hindi ito ang nasa kanyang isipan. Kumbaga, iba ang may sariling agenda ang Assyria. Hindi lang yung ng alahayam. Ang kanyang layunin ay sirain ang masasamang bansa. Sila ay tapusin. Kumbaga, sumobra. Kasi ang layunin lang pala ng alahayam dito ay bawiin ang mga nasamsa, mga ari-arian upang magnako at agawin ang mga ari-arian. Tulad ng putik ng mga sila ay tapakan. Kumbaga, ilugmok lang yung mga bansang kinamumuhian ng alaya. Pero ang sumobra, nagmalabis ang Assyria. Sirain daw ang mga bansa, tapusin, pinatay nila, no? Hindi ba't ang aking mga pinuno ay mga hari? Sabi niya, sabi daw ng Assyria. Hindi ba tulad ng Carchemish ang Kalno? Hindi ba tulad ng Arpad ang Hamat? At tulad ng Damascus ang Samaria? Kumbaga nagsariling siya, ah, sikap. Hindi siya sumunod sa eksaktong kautusan ng alahayam. Kumbaga, nagmalabis nagmalabis sa parang si Saul or
naging parang yung mga binigyan ng authority para sa mga prisoners of war. Pero anong nangyari, tino-torture pa nila. Ang ano lang ay, 'di ba, yung nakikita natin na ginagawa ng Americans sa Iraq, Oo. yung mga prisoners of war, pero ginawa nila, tino-torture pa nila, na hindi naman yung kasama sa kanilang mga gampanin. Verse 10, nang ang aking kamay ay dumaan sa mga kaharian ng mga idolo na Diyos, na ang mga idolo nila ay nahigitan pa ang mga nasa Jerusalem at Samaria. Ito yung mga ginaya eh. Masyado, malalaki, may mga templo pa sila dito eh. Hindi ko ba gagawin sa Jerusalem at walisin ang kanyang mga idolo tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa kanyang mga idolo? Kumbaga, ano yung pinagkaiba ng mga Jerusalem at sa Samaria sa mga malalaking bansa na aking nalipol. Kumbaga, malabis siya sa mga tao na pinili ng alahayam sa House of Ephraim at sa House of David. Diba? Kapag natapos na ni Yahawa ang lahat ng kanyang gawain laban sa bundok ng Zion o Samaria at Jerusalem, sasabihin niya, paparusahan ko ang hari ng Assyria para sa matinding kayabangan ng kanyang puso at ang palalo niyang mga mata. Naging palalo ang Assyria kasi dahil sa kanyang lakas. Sapagkat sinasabi ng hari ng Assyria, ginawa ko ito sa aking sariling lakas at karunungan. Nako, naway hindi tayo magaganito mga kapatid. Inalis ko ang mga bansang hangganan o yung mga hangganan, yung mga boundaries. Ninakaw ko ang kanilang mga yaman. Tulad ng isang makapangyarihan, pinatumba ko ang kanilang mga kaharian. Sana maging katulad tayo ni Haring Yahawashi na hindi man lang pumutol ng isang reed o isang sabi dun sis, anong version wala siyang puputuling mga tingting, di ba? Yung yung mahihina ay hindi niya gagapiin, parang ganon. Dapat gawin lang natin kung ano yung iniatas sa atin. Huwag tayo magmamalabi sa ating mga tungkulin. Parang ganon. Verse 14, ang sabi pa ng Assyria, tulad ng isang inaabot ang pugad, ganon ang aking kamay ay umabot sa mga yaman ng mga bansa. Nakuha niya lahat ng kayamanan ng ibang bansa. Tulad ng mga tao ng mga iniwang itlog ay kinuha. Ganon ko nasakop ang lahat ng mga bansa. Nasamsam niya, no? Ni isa man ay wala nagtaas ng pakpak o nagbukas ng bibig upang lumuha. Parang hindi nakaimik, parang iniwan nilang na lugmok ang mga bansa. Pati ang Samaria ay ginawa niya, no? Tapos ang palakulba ay mag-aangat ng sarili laban sa taong humawak nito o ang lagari ay magaling laban sa gumamit nito. Ito yung parang na to. Oo. Ito ang sabi na ng ni Isaiah. Mas mataas ba ang palakol kaysa doon sa may hawak? Yung may-ari? Tapos ang lagari ay mas mataas pa doon sa karpintero, naglalagari. Na parang ang pamalo ang magpupukpok sa taong nagtaas dito. O yung pamalo ay pupukpukin yung taong may hawak. O ang patpat ay iwawasiwas ang hindi kahoy na umahawak dito. Hindi daw kahoy. Mas mataas pa yung patpat kaysa dun sa humahawak na tao, kumbaga. Kaya si Yahawa na alahayam ng mga Israelita ay magpapadala ng nagpapahinang sakit sa mga matibay na mandirigma ng hari ng Assyria. So yung mga kawal ang pinadala niya ng sakit. Siguro mga to. Ano kaya yung sakit to? Sa ilalim ng kanila. Di ba sis, naalala mo yung ito yung pagyayabang ni Shalmaneser kay kay Haring Hezekiah.
Oo, Shalmani Zerba pangalan, oo. Oo, Anong nangyayari nahari sa ng mga kawal niya? Israelita. Anong Ah, sakit? oo, 'di ba pinadalhan ng sakit yung ano, etong si Hindi nakalagay? oo, kagaya ng ano, yung kitungin, 'di ba? Na humingi ng Ah, ketong. oo. Maaari yun ang common nun eh, no? Mm. Sa ilalim ng kanilang karangyaan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan. Lagnat, oh, mag-aapoy sa init. Hmm. Siguro ano to, basta ano, na may matinding ilagnat, marangya ang kanilang mga kasuotan, di ba? Mm. Pero ano, manghihina sila. Ang liwanag ng mga Israelita ay magliliyab. Isang apoy ang kanilang banal na isa. O isang, sa galit siguro, no? Ano, 'Di ba hinamak ni ng Shalmaneser yung alahayam ni Haring Hezekiah. Nasabi niya, "Anong mm, magagawa ng iyong alahayam sa amin?" oo. Eh, Kasi oo, yung mga hari din ng kanyang mga ano eh, oo. marami siyang hari, Kasi ano, ang under dami na him daw eh. nilang nasakop na kaharian. Oo. At sino ang makakatalo sa kanila? Tapos sa isang araw, susunugin at wawasakin ang mga taga-Assyria. Ang ginamit naman niya dito mga Babylonian, di ba? Oo. Oo. Ang karangyaan ng kanilang mga kagubatan at mabungang mga bukirin ay ganap na sisirain, tulad ng isang may sakit na nauupos. Okay. At ang natirang mga puno sa kanilang kagubatan ay uunti na ang isang bata ay maiguguhit ang mga ito. Di ba ang mga bata, pag nag-drawing, pat-pat lang, stick lang, puro Ah, vertical, vertical, parang ganon. Kayang-kayang i-drawing na ng bata yung kanilang gubat kasi konti na lang ang puno. Tapos wala pong masyado siguro mga dahon, no? Hindi na malago. Kaya ang mga bata ay naguguhit, puro vertical, no? Naisip pa yung explain, explain or pagsasalarawan eh, no? Okay. Pinoprotektahan ni Yahweh ang mga Israelita. Okay. So kahit pinarusahan niya, may protection pa rin. Ganun ang kanyang, parang magulang. Didisiplinahin pero ipoprotektahan pa rin, di ba? Yung sariling mga anak mo. Sa araw na iyon, verse 20, ang nalalabi ng mga Israelita, ang mga nakaligtas mula sa lahi ni Jacob, ay babalik at magtitiwala kay Yahweh, ang banal na makapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Babalik. Saan kaya babalik? Babalik sa sa lupang pangako dito sa Ophir? Babalik sa kanilang mga ninunong si Adam at si Hawa? Ang mga nalabi ni Jacob, Israel, ay babalik sa makapangyarihang alahayam. Magbabalik loob din, no? hmm. Bagaman ang inyong bayan, ang mga Israelita, ay tulad ng buhangin sa tabi ng dagat. Ang makakababalik lamang ay iilan. Sobrang dami nila, pero iilan lang ang makababalik. Pinag-utos na ang pagkawasak, lubos at makatarungan. So, nagtataka nga ako eh, milyon-milyon sila, pero nagkasya sila sa 10 balangay, 10 barangay, di ba? 10 dato. Parang sabi ko ano yung balangay? Nagkasya sila sa isang bangka lang. So, ilan lang talaga ang nakabalik dito sa Ophir? Di ba balangay? Isang barangay, isang Oo, isang balangay, isang balangay, boat, isang barangay. o isang boat. Mm. Siguro isang naman, tribo, hindi lang naman isang balangay, siguro marami din, no? Okay. Isang balangay, parang ano yan eh, isang line lang ng ano, consist ng Isang boat, pitong tao. balangay. Kaya doon nagmula ang salitang barangay sa balangay. Kasi yung isang balangay, nagpunta sila sa isang lugar, doon natayo ang barangay. Dumami sila. Balangay, doon ang galing ang salitang barangay. Balangay. Para hindi siksikan. At saka 'di ba ang mga Israelita very organized yan. May sistema sila ng pag
pag ano, 'di ba, pagbibiyahe, paglakad. So yung ano, yung siguro yung isang ano naging close sila kasi magkakasama sila sa isang boat, isang balangay. So yun ang isang barangay para hindi ano, nagkaroon sila ng kanya-kanyang komunidad. Di ba hindi naman Okay. naghihiwalay ang mga ano, ang mga tribo? Oo. Kaya nga, magkakasama So, sila. yung datu. So, Bawat ang tribo. datu siguro, maraming barangay ang hawak. Maraming barangay. Kasi Di ba sa mga napaka-organize nila, di ba? May mga oo, kanya-kanyang leader, bawat ano, bawat oo. pamilya. May pook leader din siguro. May Hmm. ano, may elder sila o nakatatanda sa isang barangay. Siyempre. So, organized. Tulad ng ano, turo ni Moses, di ba? Hmm. Organize sila sa pagta-travel. Siguro meron ba mga babaylan, ang babaylan actually is nasa ano yan Jokta night, di ba? Hmm. Okay, verse 24. Kaya't ganito ang sabi ni Yahweh, ang inyong alahayam. O aking mga tao na ninirahan sa Zion, huwag matakot sa mga Assyrian, na kayo ay binubugbog ng pamalo at itinataas ang patpat laban sa inyo tulad ng ginawa ng Egypt. Oh, huwag daw matakot. Ayan. Malapit nang matapos ang galit ko sa inyo at ang aking puot ay ibabaling ko sa mga taga-Assyrian. O ngayon, huwag daw mag-alala kasi pagkatapos na parusahan sila ng Assyrian, yung Assyrian naman na parurusahan ng Alahayam. Verse 36. Si Yahweh, ang inyong Alahayam, ay maglalatigo sa kanila tulad ng ginawa niya sa bato ni Oreb nang puksain ang Midian. Itataas niya ang kanyang tungkod sa ibabaw ng mga tubig tulad ng ginawa niya sa Egypt. Oh. So ano siya, gagawa siya ng kababalaghan ulit para matalo ang mga hindi kaya naganap uli yun, pagbubukas ng tubig? Oh. Oh. Yung ano, yung tatawid Yung ka sa ano, mga tubig. balangray, maaring ano, yung ibig sabihin protection siguro, ibig sabihin nito protection. Yung Oo. tungkod at saka yung ano, no, pamalo ay ginamit niya bilang protection naman para sa mga Israelita. Yung ginamit niyang pang ano, gagamitin niyang pang disiplina sa Assyria, gagawin niyang pang protection sa mga Israelita, no? Yung kapangyarihan niya. Sa araw na iyon, ang pasanin mula sa inyong mga balikat ay aalisin. Ang kanilang pamatok mula sa inyong leeg ay tatanggalin. Ang mga bigat na nagpapapayat sa inyo at ang mga butot balat ay aalisin ng pasanin. Ay aalisin na. Ang ginawa kong butot balat kasi ano ah ah, emancipated ang ano buto at balat. Ang Ang mga ginawa kong butot balat kasi ang mga ibig bigat sabihin at na mga butot ba at ang mga butot at mga butot balat ay aalisan ng pasanin. at ang mga At ang mga butot butot balat. balat emancipate not ano emanciate ano ba yun? Ba sa English? Verse 27. Esensya na, may depression na yung aking ano. Hindi ko ma-transfer sa English. At mga butot balat, Ano yan, ang mga kasi bigat? lalagyan mo ng ano, hyphen Ano yan, sis? Ang mga bigat? Ang Mga mga butot butot balat balat. ay 27. aalisan ng pasanin. 27. Yun, tatanggalin. Tapos ang mga bigat na nagpapapayat. Ang Oo. mga bigat na nagpapapayat sa inyo at ang mga butot At ang balat mga ay butot balat aalisan ng at pasanin. Ang mga dapat nga, mabigat. ang mga butot balat ay aalisan ng pasanin. Yun sa taas niya. Ang mga bigat na nagpapapayat. Ganon.
Mm. Hindi yan ang mga mabibigat. Kasi dalawang sentence to sa English. Sorry, hindi ko, pati nga sa English. Wait, 27. Ang mga bigat na nagpapapayat kasi ang sunod. Ito sa English. On that day, the burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The weights that make you thin, o yung mga bigat na nagpapayat sa inyo, and Ang emaciated, nagpapapayat sa inyo. and emaciated, skinny will be unloaded. Tatanggalan ng bigat ang mga emaciated o yung skinny, mga butot balat na. Oo, kagaya ko. Bugot-bugot ka. Hindi, siguro dapat mag-unload ka na sis, para hindi ka mangayayat. Oo nga, Aray. alisin ang mga bigat Oo, na mga nagpapapayat sa iyo. bigat sa kalooban at Aray labas. ko. Ang dapat ang binubuhat mo lang yung laman ng bulsa. Yun lang dapat ang burden. Saka Ano yung kaya mga bitbit na meron ako? bars. Wala Diba? naman. At least nga ako eh. Oh. Wait, bakit pa yung Ayan. Butot balat na lang. O aalisan ka na ng pasanin. Yung mga Oo. balat, aalisan ng pasanin. Ang mga sorry sira na yung aking Narinig niyo ba? Kasi Mm-mm. nagalit ako sa keyboard ko. Lapit Wala, na. di naririnig. Okay. Okay. Then, verse 28. Pumasok sila sa Ayat, dumaan sila sa Migron, nag-imbak ng mga panustos sa Mikmash. Siguro sa pag hanapin natin ito sa sa AI. Ano yung ayat? Dumaan sila sa Tawira at nagsabi, magkakampo tayo magdamag sa Geba. Nanginig ang Rama, tumakas ang Gibeya ni Saul. Gusto ko kasing malaman yung mga lugar na to kung baka magbigay ito ng clue kung saan pumunta ang mga sambahayan ni Ephraim. Tumangis anak ng Galim, makinig Laisha, kawawang Anatot. Tumatakas ang Madmena, ang mga tao ng Gebim ay nagtatago. Kasi itong mga may mga clue dito Pag wala pa akong, hindi ko pa nabigyan to ng panahon. Ngayon ko lang ulit ito nabasa. So, mga kapatid, pag meron tayong time, natin itong mga lugar na to. Sa araw na iyon, hihinto sila sa Nob. Itataas nila ang kanilang kamao sa bundok ng mga anak ni Zion, sa burol ng Jerusalem. Ito yung mga dinaanan ng Assyria siguro. Masdan, si Yahweh ang inyong alahayam ay puputulin ng napakalakas ang mga sanga. Bubunutin niya ang mga malalaking puno, ang mga matataas na puno ay ibabagsak. O siya masyado mapagmataas, no? Puputulin ang mga sanga. Pupukpukin niya ang mga kagubatan gamit ang palakol. Babagsak ang Lebanon sa harap ng isang makapangyarihan. Ang Lebanon, ano ba ang Lebanon? Syria to, di ba? Bandang sa panahon natin ngayon wala na ang bansang Syria, 'di ba? Na na rin ng Amerika ng na sila na na rin na parang yung Lebanon, 'di ba? Ngayon ay inaano na Hawak rin. na, oo, Kumbaga na-colonize na. pinagbabayaran na nila, ginawa nila sa 'di ba? Sa Na-colonize na nila. ng mga Western. Oo. Then, saka yung Syria at saka Lebanon. So, nagagana pa rin sa panahon natin. Yung mga mataas na yan. Kasi yan ang yung sinasabi ni Bro Mario na magiging isa sa magiging gagawing daan, magiging port. Kasi maganda yung strategic yung port nila Yan ang crossroad ng Europe at saka ng Asia.
yung mga port nila. Okay. Proceed tayo sa ibang. Meron kayo ibang additional na Kung hindi, balik tayo sa kay Sis Maria. Kabanata 11. Ang sanga mula kay Jesse. Mula sa puno ni Jesse, isang sanga ang sisibol. Mula sa kanyang mga ugat, isang sanga ang magbubunga. Ang espiritu ng alahayam ay mapapasa kanya, ang espiritu ng karunungan at ng kaalaman. Ang espiritu ng pagpapayo at ng lakas, ang espiritu ng kaalaman at pagpapasakop kay Yahweh. At magagalak siya sa karunungan mula kay Yahweh. Hindi siya maghuhukom ayon sa kanyang naririnig o nakikita, kundi sa katwiran at katarungan. Maghahatol siya sa lahat ng tao sa lupa. Pupukpukin niya ang lupa gamit ang kanyang bibig na pamalo. Sa hininga ng kanyang ilong, ipapahamak niya ang masasama. Ang katwiran ang kanyang sinturon, ang katapatan, ang panali sa kanyang baywang. Ang lobo ay maninirahan kasama ang tupa. Ang leopardo ay mahihiga kasama ang kambing, ang buya at ang leon at ang batang kabayo ay magkasama. At isang bata ang magpapastol sa kanila. Ang baka ay kakain kasama ng oso. Ang kanilang mga anak ay mahihiga ng magkasama. At ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Ang sanggol ay maglalaro malapit sa lungga ng ahas. Maaaring maglagay ng kamay niya ang bata sa pugad ng mga makamandag na ahas. Ngunit hindi sila kakagat o magdudulot ng pinsala. Ang aking banal na bundok at ang buong lupa ay mapupuno ng mga taong nakakakilala at gumagalang kay Yahweh. Sasakupin nila ang mundo tulad ng tubig na sumasakop sa dagat. Sa araw na iyon, mula sa ugat ni Jesse, isang hari ang lilitaw para sa mga Israelita. Ang mga nawawalang tupa ni Jacob o Israel ay magtitipon para sa kanya at ang kanyang trono ay magiging maganda. Sa araw na iyon, muling iaabot ng anak ni Yahweh ang kanyang kamay ng isang beses pa upang kunin ang kanyang mana, ang natirang mga tao ng kanyang bayan mula sa Assyria, Lower at Upper Egypt, mula sa Cush, Elam, Babylon, Hamat, at mula sa silangan, mula sa mga isla sa dulo ng mundo. Magtataas siya ng watawat para sa mga bansa at titipunin ang mga itinaboy na Israelita. Pagsasama-samahin niya ang mga nagkalat na anak ng tribo ni Juda mula sa 4 na sulok ng mundo. Mawawala ang selos ni Ephraim at ang mga kaaway ni Juda ay mawawasak. Hindi magsiselos si Ephraim kay Juda, ni si Juda ay lalaban kay Ephraim. Sasalakay sila sa mga dalisdis ng Philistia sa kanlurang bahagi. Magkasama nilang aangkinin ang mga tao sa silangan. Sasakupin nila ang Edom at Moab, at ang mga Ammonite ay magiging alipin nila. Papatuyuin ni Yahweh ang lambak ng dagat sa Egypt.
Babasagin niya ang ilog Euphrates sa 7 sanga. Ang kanyang kamay ay magdadala ng matinding hangin upang matuyo ito. Upang ang sinuman ay makatawid ng nakasandalyas. Magkakaroon ng 100 para sa natirang mga tao mula sa Assyria, tulad ng ginawa niya para sa mga Israelita nang sila ay umalis mula sa Egypt. Paglilinaw. Magsasama muli si Ephraim at Judah. Ibibigay ni Judah ang sethro o kaharian kay Ephraim. Sa Isaiah 11:12-13, Jeremiah 3:18, Jeremiah 34:4, Ezekiel 34:23, Zechariah 10:6, Ezekiel 37:16-24. Yaga. Yeda. At Yada. Yung sa paglilinaw yung kaharian, pagkahari ang nilalagay. Pagkahari. Saan sis? Yung open close, yung kaharian kasi kingship eh. Yung paghahari, ang paghahari. Paghahari pala, paghahari. Yung setro, Oo. kingship, ang paghahari. Okay. Balikan ko na lang. Hindi ko ma-edit eh. Balik tayo sa verse 1. Sino tong mula sa puno ni Jesse? Isang sanga ang sisibol. Sino si Jesse sis? Jesse, ang tatay ni Haring David. Puno, sanga, bali anak nga So hindi root kasi sa root ang nakalagay eh. Root of Jesse. Mula sa puno ni Jesse. Mula sa kanyang mga ugat, isang sanga ang magbubunga. Mula sa first na isang sanga ang sisibol. Mula sa kanyang mga ugat, isang sanga ang magbubunga. Okay. Capital yung yung sanga, no? Ang tinutukoy dito ang pagdating ng Mesaya. Oo. Palitan natin mula sa ugat o sa puno ni Jesse? Tingnan ko yung English Mula sa puno ni Jesse, isang sanga ang sisibol. Mula sa kanyang mga ugat, isang sanga ang magbubunga. Basahin ko. A shoot will come up from the stump of Jesse. Stump. Yung pinutol na puno na to, stump na to eh. From his roots, a branch will bear fruit. Mula sa kanyang ugat, isang sanga, capital, will bear fruit. A shoot will come up from the stump. Mula sa a shoot will come up from the stump of Jesse. ugat. Isang sanga ang binabago ba? Oo, mula sa kanyang ugat? Hindi. Tama naman. Isang sanga ang sisibol mula sa puno ni Jesse. Isang sanga ang sisibol. Mula sa kanyang mga ugat, isang sanga ang magbubunga. Tama na yun. Oo, okay na yan. Ano ba Ang nasa espiritu ng alahayam ay mapapa sa kanya, ang espiritu ng karunungan at ng kaalaman, ang espiritu ng pagpapayo at ng lakas, ang espiritu ng kaalaman at pagpapasakop kay Yahweh, at magagalak siya sa karunungan mula kay Yahweh. So ito, description na naman ito ng sa Messiah Yahweh siya. Oo.
Ito maganda tong verse 3, parang sa ating instruction sa atin. Hindi siya maghuhukom ayon sa kanyang naririnig o nakikita sa social media, kundi sa katuwiran at katarungan. Maghahatol siya sa lahat ng tao sa lupa. So dapat yung wag lang kasi maraming fake news at saka mga propaganda, no? Dapat sa katarungan, katuwiran talaga ang ating pamantayan, no? Hindi yung sa narinig mo Oo doon sa isa, naman, ito yung oo. nakikita, yan, okay. So medyo, mas tayo kasi maraming AI. Oo. So hindi lahat na nakikita mo o narinig mo ay Hindi paniniwalaan lahat ng agad. nababasa mo ay papatulan mo. Oo. Kundi, So, nandun pa rin tayo sa katuwiran. at saka Makatuwiran ba itong kanilang sinasabi? Makatuwiran ba itong kanilang ginagawa? oh, So, doon natin palagi titingnan sa pamantayan ng katuwiran at katarungan. tapos maghahatol siya sa lahat ng tao sa lupa. Very practical to, modern sa ating panahon, no? Pupukpukin niya ang lupa gamit ang kanyang bibig na pamalo, kanyang salita, sa hininga ng kanyang ilong, ipapahamak niya ang masasama. Pupukpukin ang lupa. Ang katuwiran ang kanyang sinturon. Tingnan ko yung English, ha. He will strike the earth with the rod of his mouth. Katuwiran ang kanyang sinturon. Ano ibig sabihin to, sis? Parang nasa zoo tayo nito. The wolf will live with the lamb. Ang lobo ay maninirahan kasama ng tupa. Ang leopardo ay mahihiga kasama ang kambing. Ang guya at ang leon at ang batang kabayo ay magkakasama. Nangyari na ito sa atin, 'di ba? Hindi mo Ano ibig akalain, sabihin niyan, sis? hindi mo akalain na ang kasama mo pala ay mga lobo. Yung mga tumatawag sa ating mga kapatid, yun pala ay mga kambing. Hindi ba ito ibig sabihin peace? Wala na yung mga Hmm, hindi So, ibig sabihin, kaya nga siya mag-aano dito, 'di ba sa una, ang katuwiran ang kanyang sinturon, ang katapatan ang panali sa kanyang baywang. So, titingnan niya pa rin, susukatin niya pa rin ang magkakasamang ito ayon sa katuwiran at katapatan. Kasi yung iba yung ito, sabi niya, ang lobo ay maninirahan kasama ng tupa. So, paano mo makikilala ang lobo sa mga tupa? Ang leopardo na magkakasama ng ang kambing. O, ihambing mo ito sa mga tao sa kasalukuyan. Ni hindi mo alam na yung tapos kasama mo pala ay kaaway mo. and the lion will eat straw like the ox. So hindi na sila Hmm. Then the infant will play near the den of the cobra. Dapat hindi aso cobra to. Verse 8. Cobra. And a child may put his Lungga. hand into the Ang verse. sanggol ay maglalaro malapit sa lungga ng kobra. Oo. Oo. Maaaring maglagay ng kamay niya ang bata sa pugad ng mga makamandag na ahas. Ngunit hindi sila kakagat o magdudulot ng pinsala. Ano ibig sabihin na to? Na hindi magdudulot ng pinsala kahit Parang na peace na to eh. mm, Magkakaroon ng peace. Sa panahon na ng restoration yan, mga kapatid, ng Oo. pagkakaalam ko. Kasi that time, lahat babalik na sa dating maaamo. Like sa Garden Yung of Eden natural order before. of things, di ba? Yung perfect harmony. Yes. Kailan oo. naman naging mabagsik yung mga yun? Di dahil ginalaw, binagi genetic and makeup. Di ba lahat Oo. noon vegetarian pa, di ba? Lahat ng Mm. hayop, anong kinakain. Kaya pagdating ng restoration na yan na yun. Kasi sa pagkakataong ngayon, hindi po pwedeng ang bata maglalaro sa tabi ng
lungga ng mga cobra, kung cobra Oo. nga ang nakalagay dyan. Siyempre, tutuklawin yun. Pati yung mga leon, pati yung mga leopardo, pati yung mga characters ng mga animals yan, kasama natin sa ngayong panahon na ito. Andyan lang siya. Ah, Characters ng mga animals yan. so Lalo talagang sa ano mga sila, tao. carnivorous, no? Kaya lang Mm. magiging safe na. Oh, pagdating ng restored panahon, yan na. So, di ba, sa restoration, panahon ng restoration, magkakaroon na ng harmonious relationship ang mga hayop at mga tao? Oo. Kasi ito yung lagi ko nakikita sa mga Jehovah na pamimigay. Oh, maaamo na yung mga hayop. Oo. Dahil nilikha naman talaga ang mga hayop na maamo. Dahil ang tao ang kanilang master. Mm. Corrupted din sila, right? Oo. Kaya naman sila naging mabangis dahil kinurap na yung kanilang Oo. dahil sa genetic corruption. Pero sa simula, sila ay kasama ng tao. Kaya nga ipinamahala kina Adama at Hawa yung mga nilikha ng alahayam ng mga hayop. At sila pa ang nagbigay ng pangalan nito. Sa second creation yun, di ba? Oo. Kasi corrupted na rin yung dati. Mm-mm. O tiyo, aking banal na Yung, bundok at ang buong lupa ay mapupuno ng mga tao nakakakilala at gumagalang kay Yahawa. So mapupuno talaga, sasakupin nila ang mundo tulad ng tubig na sumasakop sa dagat. So ibig sabihin talagang mawawala kumbaga, liliit ang population ng yung mga Japetite, yung mga talaga ang mamamayani, population ng mga Mga pinili pinili, niya. yung mga Oo. Kaya lang may yung mga remnants bad ng news. kanyang bayan. Kaya lang bad news yung mga Ophirian ay steep daw sudden ang pagbagsak ng population. Parang sumusunod, ginagaya natin. No? Kasi siguro dahil sa vaccination, tapos ngayon maraming hindi kaya very sudden daw ang pagbaba ng population natin. So, sana magtuloy-tuloy. Kaya hanggat maaari, Huwag ang mga, magpabakuna. yung mga may asawa, mag-anak na may sa dalawa. Di ba magparami? Nasa yan sa first couple pa lang, utos na yan, di ba? Magparami. Oo. Saka, Pero yun ay biyaya. ang Biyaya average din. talaga, bawat mag-asawa ay mag-aanak ng dalawa, di ba? Para lang i-maintain. Pero pagbabagsak Oo, na para birth rate, i-maintain yung dapat kanilang population. mas more than kasi bumabagsak na Dapat Oo. mas marami, mahigit sa dalawa kung kaya ng tatlo. Sabi nga, di ba, nung unang panahon, 15, 12 ang mga magkakapatid. Talagang at saka pagpapala yun, di ba? Marami ka daw Oo. araw. Di ba? Sabi yung araw sa kanyang yan ay pagpapala. Ngayon, ginagaya natin ang Western culture. Yan. Yung mga nagpupuyat sa, call center, ganyan. Tapos, yung health din ng parents. Kaya, hindi hindi na mabuntis yung iba. At saka yung vaccination. So, kung yung mga healthy dyan, na may capability naman, at tingin mo, normal naman ang delivery, or magandang, at least 2 or 3, o kung kaya naman, why not marami? No? At normal naman ang mga anak nila. Okay, verse 10. Sa araw na iyon, mula sa ugat ni Jesse, isang hari ang lilitaw para sa mga Israelita. Ang mga nawawalang ugat. So dito is root na, no? Capital U. Ang mga nawawalang tupa ni Jacob ay magtitipon para sa kanya at ang kanyang trono ay magiging maganda.
O, sa araw na iyon, muli aabot ng anak ni Yahawa ang kanyang kamay ng isang beses pa upang kunin ang kanyang mana. So once na lang to, isang beses na lang. Ang natirang mga tao ng kanyang bayan mula sa Assyria, Lower at Upper Egypt, mula sa Cush, o so ito yung mga Elam, Babylon, Hamat, at mula sa silangan, mula sa mga isla, sa dulo ng mundo dito sa Ophir. So, nagkalat sa pero itong mga anong to, walang bansa mula sa Japhetite. Puro Hamite at saka Shemite territory lang, no? Although ang Babylon ay hawak doon ng niya, ng Japhetite, pero nasa tayo. Oo, Babylon ang western 'di ba? Western culture. So, verse 12, magtataas siya ng watawat para sa mga bansa at titipunin ang mga itinaboy na Israelita. Pag watawat ay parang word to parang nag-uumpisa, nag-assemble, no? Katulad nung nadaanan natin, pag nagtaas ng watawat, parang parang digmaan. Pagsasama-samahin niya ang mga nagkalat na anak ng tribo ni Judah mula sa apat na sulok ng mundo, o tribe of Judah. Mawawala ang selos ni Ephraim. Nagsiselos ba tayo, mga kapatid? Sa tribe of Judah. Mawawala ang selos ni Ephraim at ang mga kaaway ni Judah ay mawawasak. Hindi magsiselos si Ephraim kay Judah, ni si Judah ay lalaban kay Ephraim. Yada. Sasalakay sila sa mga dalisdis ng Filistia sa kanlurang bahagi. Kanlurang bahagi, ng Filistia. Magkasama sinilang aangkinin ang mga tao sa silangan. Sasakupin nila ang Edom at Moab, at ang mga Ammonite ay magiging alipin nila. Sasakupin nila ang yung Edom, ito yung mga ni Esau, at saka yung Moab, naman yung mga Lot. So mga Hebreo sila pero hindi Israelita. So yung mga nasa Middle East Ammonite, din ni anak ito ni Lot. Magiging alipin nila ang mga ibang lahi, Papatuyuin ni Yahweh ang lambak ng dagat sa Egypt. So ito yung Euphrates, dagat sa Egypt. Pabasagin niya ang ilog Euphrates sa 7 sanga. Sino kaya ang gagawa nito, palalawakin ang ilog Euphrates. Ang kanyang kamay ay magdadala ng matinding hangin upang matuyo ito, upang ang sinuman ay makatawid ng nakasandalyas. Alam ko may ginagawa ang China din dito sa mga ilog. Parang may mga Di ginawa ba rin ito ng yung China sinabi, para hindi kaya ito yung sinabi ng mensahero? Na matutuyo ang ilog ng Hedikel? oo, oo. At doon Isa, dadaan ang mga sundalo oo. Kasi para ang mga bawiin ang mga binabago nila yung mga ginagawa, bansa. ginagawa nilang patubigan. Ang alam ko yung China may ginawang dinivert nila yung ilog from Egypt to para patubig sa South Africa, sa mga di ba maraming disyerto Africa. Alam ko yung mga ginamit ang at tas magkakaroon ng 100 para sa natirang mga tao mula sa Assyria. Tulad ng ginawa niya para sa mga Israelita nang sila ay umalis mula sa Egypt. So yung Assyria ay dito ng mga sumisimbolo ng mga mga kalaban. Magdadaan siya, gagawa siya ng daan para sa mga natirang mga tao sa Assyria. Ito yung yung binabanggit doon sa mga references na ito na
pinag-isa ni Aaron yung kanyang Yung, tungkod oo, at ang tungkod ng mga yung tribo. mga stick Oo, yung mga stick ng tribo. ni pag-iisahin. Ibig sabihin, pag Oo. mag-join. So, kailan kaya mangyayari to, no? Oo, yung setro ng Juda at Ephraim. Pero hindi ba yun yung time na pinag-isa para makita kung sino doon yung mamulaklak? May ibang Yung eksena kay ba? Aaron yun eh. Oo, kay Aaron Iba yun. naman yun. Kay Aaron yun. Na namulaklak yung kanyang tungkod. Kanino? Kay Judah. Oo, si ano yun, si Aaron yun, yung pagpili sa kanya bilang Oo, saserdote. Patunayan na siya ang anointed. Oo, oo. High priest lang naman talaga anointed eh. oo, yung high Tapos priest. ang ibang mga ng ni Noah, pero yung iba si Noah yung kanyang mga anak na nag-anoint. 'Di ba? Ah, si Aaron na nag-anoint sa kanyang mga anak, pero siya lang ang anointed, yung si Oo. Aaron, high priest. So, di ba dalawang klase lang naman ng anointing? Anointing of the Oo. word and anointing of oil. Kasi si Moses anointed by the word. Tapos siya naman ngayon ang nagbigay ng anointing of oil kay Aaron. So walang anointing of blood Wala na Wala. 'yon. Wala 'yon. Ano 'yan? Corrupted Corrupted version yan. kasi ano 'yon. Actually ginamit lang 'yun sa dun sa Passover, dun sa at yung walang sinabi ang mensahero na Hindi naman parang tanda lang 'yun, no? wala namang Pananda. Alin ang binanggit corrupted doon word? na anointing ng blood. Walang ganun. Walang ganon. Wala. Langis lang. Anointing ng? Oo. Anointing lang ng langis. Oo. Anointing ng ano yun? Yung pinahid sa mga hamba, yun lang naman ang sinabi na ipahid ng dugo eh. Oo, yung Parang wala pagpahid nang ng iba. dugo. Oo. Wala nang iba. Kasi ang Pero hindi tinutukoy na dugo. doon sa yung Last Supper, 'di ba? Ang tinutukoy na doon ay water, the living Oo. water, Living hindi na yung water. blood. Mm. Si So Pablo kung lang naman gagawin ang natin yung living nagpaalam water, na. siguro yung ating lalagyan siguro dapat copper or whatever para hindi mag ng bacteria. Ang maganda nga yung tapayan. Tapayan ang Oo, maganda pagka sa tapayan. Tapayan, di ba? water. Clay. Kaya lang mabigat yun. Mm. Malamig, no? Mm. Hindi ba yun na ng Oh, malamig yun. microorganisms? Malaking tapayan na may takip. Hindi. Mayroon kaming ganun dati. Oo, Kami sa din. Oo. amin, sa bundok, ganyan ang Malamig. lagayan namin ng May tubig. ganyan kami dati. Tapayan. Malamig. May gripo pa yan eh. Yung malaking Tapos may tapayan. Hmm. yung sa pagpupunta kami ng North, halimbawa, tapos kakain kami sa yung mga kainan doon, mga restaurant. Ganun ang kanilang tubig, tuwan-tuwa ako. Kaya yung kanilang water dispenser, tapayan. Oo, Tuwa ako. no need Sa na restaurant. no need na lagyan ng Oo. yelo kasi lumalamig siya. Matipid sa yelo. Saka nag-iiba yung niya, nagiging alkaline, no? Oo. Okay, so Okay, so may time musika. check na tayo. May suggestion ba kayo sa ating musika? Descendant of Shem naman. Para naman tayo. Wala akong masuggest. Matagal ko hindi napapakinggan.
Salamat mga kapatid, salamat sa pakikinig. Pagpalain tayong lahat ni Aba Yahawa at ng Haring Mesaya Yahushai. Yeda. Salamat po. Salamat. Ganda. Enslaved for thousands of years until today, deceived by the enemies that were the same as them. They robbed what's ours and claimed that it was theirs. Now that we know the truth, descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Name was hidden from us, Abba Yahweh, the name that forever shall be praised. You've set us free from slavery of the enemies, and you're the light that guided us through our ways. But now we know the truth. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. You are our strength, you are our hope, and you'll be the one who will save us all. Descendants of Shem,
Sentence of shame, proclaim it to the world. Yada. Yada. Yada.